Northeasterlies umiiral sa extreme Northern Luzon, pero patuloy na easterlies magdudulot pa rin naman sa bahagi ng Southern Luzon, Visayas at ilang bahagi ng Mindanao. Pero patuloy na kaulapan sa silangan ng Mansaha, iiral pa rin maghapon at asahan ang mga isolated light rain showers. Pagtatapos ng transition from amihan to hot dry season, magaganap at inaasahang pagtaas ng geomagnetic field maya-mayang konti din, posibleng umabot mula sa KP index of 4 hanggang 5.0 posible at mag-extend sa loob ng 2 o hanggang 3 araw. Hello, good morning mga folks. Welcome po muli sa ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 20, 2024. Ang oras natin, boys, from umaga ay alas 10:32 na ng umaga. Medyo overcast po tayo, gloomy at medyo windy po tayo ngayon dito sa atin sa Metro Manila. Base sa weather station sa Caloocan, umaabot sa 23 km per hour at makikita nyo kasalukuyan at bumubugso ito ng 28 km per hour na mahangin dito sa atin sa Metro Manila. Well, mayroon kasi tayong umiiral na northeasterly sa may bandang extreme Northern Luzon na itatalakayin natin maya-mayang konti. At yun ay magdudulot ng mga ilang mga kalat-kalat na pag-ulan na posible rin mga pagkidlat at pagkulog na iiral. Kaya nagkaroon ulit ng active monitoring ang aking automated lightning detection system. Ibig sabihin lamang ay may mga pagkulog at pagkidlat na nadedetect sa paligid malapit sa amin sa Caloocan. Ilang araw at ilang linggo rin na nanahimik yan dahil wala masyadong mga localized thunderstorms na masyadong nagra-rapid na nadedetect malapit dito sa amin. Ngayon, mukhang nagiging active siya dahil medyo may nadedetect itong malalapit na mga localized thunderstorms. Sa ating current conditions, overcast, gloomy, at windy po at mostly cloudy ang umiiral dito sa amin sa Caloocan City. So asahan sa iba't ibang mga bahagi ng Metro Manila. At makikita sa live CCTV snapshot sa atin ay medyo gloomy po tayo. So medyo mostly cloudy ang umiiral ngayon dahil sa medyo pagbaba ng temperatura at dahil na rin sa northeasterlies na bahagya pa rin umiiral sa atin. Pero wala tayong masyadong amihan dahil manipis na lamang po ito. At nagkakaroon lamang ng pagbaba ng malamig na temperatura mula sa may bandang Northern Hemisphere dahil patuloy pa rin ang bandang winter sa kanila pero maya-mayang konti ay hindi na po magiging winter sa kanila. Matatapos na po ito mamayang konti pagpalit ng ating klima into vernal equinox. Tatalakay natin mamayang konti. Sa lowest temperature na natala na aking weather station kaninang 5:46 AM, nakapagtala kami ng lowest of 26.20 degrees Celsius. Kahapon, nakapagtala kami ng medyo manisahan pa rin na may tuturing na nasa 32.2 degrees Celsius kahapon ito ng tanghaling tapat at 12:40 PM. Ibig sabihin lamang, bahagya ring bumaba ang aming heat index na nasa 39.5 degrees Celsius ang aming init pandama kahapon. Pero kung sisilipin natin sa heat index nationwide mula sa mga weather stations ibang kasa, nangunguna pa rin ang La Union dyan sa Bacnolan, La Union, na nasa pinakamataas o maituturing na pinakamataas ng mga taga La Union na heat index na nasa 47 degrees Celsius ang kanilang pinakamataas na temperatura. At ang sumunod sa kanya ay wala namang umabot sa pinaka-danger level maliban lamang sa La Union. So expected po yan talaga dahil ang kanluran nga natin ng bansa ang mas drier at mas humid ang panahon hanggang ngayong araw. Bahagya lamang mababawasan ng konti ang taas ng temperatura dahil sa ating may manipis na northeasterlies na bumababa sa may extreme Northern Luzon area. Sa P6 in past 24 hours, nangunguna sa pinakamainisangan ang Dagupan na nasa 35.5 degrees Celsius, ang pinakamainit sa kanila. So makikita natin, puro kanluran, mapapansin ninyo yan mga folks, at hindi po tayo nagkakamali lagi sa ating mga analysis. Sa lowest temperature naman sa Baguio City ay nasa 15.6 degrees Celsius na pinakamababang temperatura na po yan sa bansa. At sa inulan naman ang Gian Eastern Samar naman ang may inulan at mapapansin nyo naman sa silangan bahagi naman ng bansa ang mas inuulan.
At umabot nga po sa 80 millimeters ang total rainfall sa may bandang Guian Eastern Samar at umulan sa amin kahapon since past 24 hours kahapon at umulan sa amin na umabot at least 4.8 millimeter ito, kukunti lamang, pero maituturing pinakamataas na total rainfall nito na naitala sa amin sa Caloocan ngayong buwan ng March 2024. However, sa buong total rainfall sa amin sa Caloocan since March ay total of 5.4 mm lamang. So, way below normal pa rin ito na napakalayo sa different average na 27.6 mm na from total of 33.0 mm na kailangang average rainfall na ibinaba nito. So, napaka way below normal po ang naging pag-ulan pa rin namin dito sa Caloocan at asahan sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila dahil pasok tayo sa maapektuhan ng drought at dry spell. Samantala, at nakamoderate pa rin si Taal Volcano. So, silipin naman muna natin yung status nito. Mula sa pinakamodis ay nanatiling moderate ito at 21 megawatts of variable radiated power. So, ibig sabihin, medyo may magmatic intrusion si Taal Volcano at kung sisilipin natin, ay na nagiging swelling pa rin yung bunganga nito at may confidence of 74%. Ibig sabihin, mataas ang konfirmasyon na ito ay isang magmatic intrusion. So sa mga kabatang natin ay badmanan na lang natin, although almost stationary lamang ang pinaka-magmatic intrusion niya. So medyo tumataas at bumababa yung pinaka-magma nito sa pinaka-magma chamber ni Taal. At halos ganun lamang ang nagiging trabaho ni Taal, pero wag nating maging kampante dahil medyo malikot pa rin ang galaw ng magma sa pinakabunganga ni Taal Volcano. Bagamat nanatiling anomaly of moderate ito, pero kung sisilipin natin sa latest synopsis report mula kay PBOX, courtesy kay PBOX, wala naman daw na naitala na paglindol sa paligid ni Taal, pero yung kanyang SO2 emission nanatiling mababa, at walang naging update since March 18, 2024. So wala tayong magiging komento dyan dahil naibalita na po natin yan noong isang araw yung kanyang total SO2 emission. Ang magiging concern na lamang natin at babantayan yung pagtaas ng kanyang confidence na nasa 74% po ayon sa ating Fire Detection Centroid mula siyempre sa CIMMS at ng NOAA Sentinel. At makikita natin yung Terra Modis niya ay mataas. Yung kanyang brightness ay nasa 308.11 Kelvin. Nakunan ito kagabi, kaya nakitaan ng mas malinaw na confidence at mataas po ang nakikitaan ng magmatic intrusion. Inayos ko na rin yung aking volcanic cloud imagery, courtesy din kay CIMMS, dahil medyo putol-putol kasi yung mapping. Ngayon medyo inayos na natin, at least mas malinaw natin nakikita yung satellite imagery. At makikita naman natin, wala naman tayong nakikitaan na any SO2 emission or ashfall o dust height. Base dito sa nakikita natin, ay mukhang kalmado naman ang ating mga bulkan. So far, since past 24 hours. At matapos kay Taal, ay so far ay kasalukuyang balik normal yung ating X-ray flux, pero kaninang madaling araw ito o kaninang umaga, nagkaroon tayo ng mataas na M category. At inasahan natin yung geomagnetic field ngayong araw, simulang tataas yan ayon yan sa pinost natin na forecast pa since noong isang araw pa. At makikita natin kung sisilipin natin yung status ng 3-day forecast dito sa ating Space Weather Monitoring Observation ng PIMO Weather site. Makikita natin ngayong araw ay inaasahan natin na magsisimula ang unsettled sa 3.0 at inasang abot o posibleng umabot ito ng 4.6 or possible of G1 geomagnetic storm. So medyo mataas po. Likely ito hanggang sa susunod na 2 araw possible dahil sa may arrival nga po tayo na CME since March 17, 2024 na ipinopost ko po palagi sa ating Facebook page at nakita nyo naman ang pinakadetalye ng pagpitik ng mga solar flares mula nga po sa plasma na generate nga po ng coronal mass ejection ng haring araw since noong isang araw pa ng March 17 pa po. At nakita na atin na pagpitik nito ay nagkakaroon ng mga ilang solar radiation at may mga minor to moderate na radio blackout na tumataas. At patuloy pong nasa minor moderate na radio blackout although 40% ayon ito sa NOAA
pero nakitaan natin ng pagpitik ito ng at least M category. At mula nga kaninang umaga at kaninang 7:17 AM nagsimula po ang beginning time nito at 2.0 pero nag-maximum M class ito sa 2.1 o M 2.1 kaninang 7:27 AM. Oras na po ito sa Pilipinas at nagtapos ito kaninang 7:32 AM as C class 8.9. So saglitan lang din, saglitang pitik lang din. Tingnan nyo sa aking Facebook page yung pinaka-actual na naging hitsura nung pag-burst ng solar X-ray flux nitong haring araw. At makikita yon sa coordinates ng sunspots. Ayan, sa AR3607 or AR3603. Kung di ako nagkakamali, 3603 o 3613, natakpang kasi. O 3607. At may mga malapit nang tumapat na naman sa Earth, yung medyo malaki-laking sunspots na AR3614 at AR3615. Bagamat si AR3615 bagyang maliit lamang pero malalawak yung kanyang mga sunspots niya. Kalat-kalat siya. Hindi gaya kay AR3614 na isang spots lamang halos ito pero napakalaki po yung pinaka-solar coronal hole niya. So babantayin natin to dahil anytime pwedeng mag-burst na naman yan ng panibagong CMEs habang ito ay patutok sa atin sa Earth. At tumaas nga po ito at nagkakaroon na ng mga pagpitik sa ating solar radiation at solar X-ray flux. At mapapansin natin ay umabot nga po ng minor radio blackout ang naging potential na pag-release ng CME kaninang alas 7:27 ng umaga. At makikita nyo yan sa detalye sa aking website. At wala namang so far tayo na nagkaroon ng solar radiation, kundi yung solar X-ray flux lamang at minor radio blackout lamang ang potential o posibleng mararanasan natin sa Earth. At makikita natin ay wala pang masyadong apektado ang ating magnetosphere pero unti-unti may nararamdaman na siya. Nagsimula ang arrival time ng geomagnetic field around 9:04 AM. So, kani-kanina lamang. So, abangan natin at nakaka-detect na po ang ating magnetometer mula sa GOES. Satellites ng NOAA at ng NASA ay makikita natin ang medyo na-distort na naman na geomagnetic activity na tumatama sa Earth. So, nagkakaroon na naman ng distortion sa ating magnetosphere dahil nga po sa may arrival na naman ng panibagong magnetic field mula sa CME ng haring araw. So, abang-abang na lamang po na mga possible at nagkakaroon na ng mga minor blackout. So, ayan yung transmission ng satellite Grabe epekto ng radio blackout mga folks Yan nagkakaputol-putol po yung transmission ng data. Yan po ang nagiging resulta kapag nagkakaroon ng mga temporary radio blackout sa ating mga satellites. Lalo na sila unang mas na-expose po sa mga radioisotopes at mga geomagnetic fields sa labas ng ating planeta. Kaya sila unang mas naapektuhan dito. At yung pagpasok na lamang sa Earth, depende na lamang yan sa intensity o lakas ng pagtama ng mga solar radiation sa Earth. Kasi sasalhuin pa yan ng ating magnetosphere at pipilterin pa yan. So yung mga ilang mga solar flare na makakapenetrate sa Earth, yun lamang ang mararamdaman natin. At hindi gaya ng mga satellite natin sa outer space, talagang rektang-rekta muna sila natatamaan ng mga ito. At nakita natin yung epekto, malakas makasira yan ng mga satellites. Hindi po biro ang magpalipad ng mga scientific observatory na satellite sa outer space. Bilyong-bilyong dolyar po ang halaga ng mga yan. Tapos masisira lang ng kaagad-agad ng ganyang kasimple lang. Ganyan po kalakas ang ating haring araw mga folks. Kaya hindi po dapat binabaliwala ito dahil nakikita po yung resulta. Ayan yung pagputol-putol ng transmission ng data papasok sa Earth. Kaya ang nangyayari, magulo at putol-putol po mga folks. Kaya nagkakaroon ng backup ang transmission ng satellite. Kaya nagkakaroon ng apat o minsan higit pa sa apat yung mga data na kailangang ibato ng satellite. Para kung merong mga portion na nag-shutdown yung iba at meron at least may backup po. Kaya yung ginawa nating graph, may mga secondary backup po yan kapag ka nagkaroon ng fail.
unless totally lahat nag-back up down. Kaya ang nangyayari, o yan, putol-putol po ang nagiging resulta. Hindi po natin makokontrol yan dahil nakalikasan na po yan sa outer space ang nagaganap. Hindi po talaga natin kayang pigilan yan. Dahil napaka-powerful po ng ating haring araw na sentro ng ating solar system dito sa atin. Kasama ang mga planeta, kasama ang planet Earth. So take note yan mga folks ha. So hindi po yan minamaliit at pinapawalang bahala. Sa ngayon, ang ating sunspot number ay nasa 123 muli. Malaki-laki na naman po at obvious naman ay itong CAR 3640 na pinakamalaking sunspot ngayon na ating babantayan. So balik tayo sa weather condition. So far sa ating outside humidity ay mukhang pa-dryer na naman tayo na nasa 69% po to 65% ang ating outside humidity. So mukhang pa-dry na naman tayo at 1% lang ang itinaas nito since last hour. Nanatiling mataas ang high pressure area natin na nasa 1,015 hectopascals po pero slowly daw itong bumababa since last hour. So tingnan na lamang na natin, magdedepende po yan sa ating humid at epekto pa rin ng ating mataas na alinsangan ngayong papasok na po ang ating hot dry season mga folks. Sa tide and low tide status, may 7 hours and 27 minutes rather for maximum high tide. So nasa low tide po tayo ngayon mga folks ha. At mamayang 6:24 PM pa po ito magma-maximum high tide. So medyo layo-layo po muna sa mga kababayan natin na kung sakaling papalaot ngayon kayo, malapit dyan sa Pipangpang ng Manila Bay, mababaw po ang tubig dyan. So medyo layo-layo po muna mga folks. Sa ating almanac, sumikat ang haring araw kaninang 5:59 AM at inasang lulubog ito ngayong 6:07 PM na po. At ang moonrise natin na nasa waxing gibbous of 77% illuminated na po. Sisikat po ito mamayang hapon at 2:12 PM at inasang kinabukasan naman ng madaling araw ng 3:25 AM na ito lulubog mga folks. Ang ating air quality na natiling moderate po dahil sa may umiiral na thermal inversion sa pinakamataas natin na altitude. Sa himpapuwid kaya nasa moderate po ang ating air concentration. Nasa 16.48 micrograms per cubic meter po ating particulate matter or index of 60 kaya magmas po sa mga sensitibong mga baga mga folks. Ilang minuto na lamang po, papasok na po tayo sa vernal equinox. Eksakto 11:05. Ayan, 11:06 na po. So, kapapasok lamang at isang minuto na lamang po ay nasa vernal equinox na po tayo mga folks. So, antay-antay na lamang natin mamayang konti na papasok. I-welcome na natin ang vernal equinox na kung saan ay pantay na po yung araw at gabi natin at magpatapos ng konti niyan ay umpisa naman na medyo hahaba na ang liwanag sa atin dito sa Pilipinas. Pero consider pa rin na pasok pa yan sa ating vernal equinox mga folks. Ngayon lamang yung pinaka-maximum peak nito na eksakto 11:07 AM. Ayan, ang ating vernal equinox. So, pagpitik ng 11:07 ngayon, ayan, welcome po. Vernal equinox na po tayo mga folks. At nagtapos na po. Ayan, nag-refresh na ang website. Makikita natin, nagpalit na yung message. At tapos na po ang transition to dry season na po. Kompleto na. Ibig sabihin, nag-complete na po at pasok na po tayo sa vernal equinox o start na po ng dry season mga folks. So dahil nagtapos na po ang ating yung maituturing na amihan season, pero winter season po ito sa Northern Hemisphere dahil wala naman po tayong winter nga po sa Pilipinas. So susunod na po ito ang summer solstice, yung pinaka-maximum peak, pero sa atin ay taghabagat naman yun. Magaganap naman yun June 21, 2024 naman po ito. 4:52 AM naman ng madaling araw ito magsisimula. So, welcome po sa vernal equinox. Pantay na po ang ating oras ng ating araw at gabi. After ng pagpitik ng 1 minuto ay medyo 1 minute na po na mahaba ang araw kaysa sa gabi sa atin sa Pilipinas. So, yun po ang pinaka-context ng mga folks At maituturing na natin itong pagtatapos ng transition
from amihan to dry season na po. So mai-consider na natin ito na bilang hot dry season. Iintay na lamang natin na officially i-declare ni Pag-asa ang pagtatapos ng onset ng amihan. Dahil nga po, at ayon nga po sa ating post ng analysis, may mga 7 days pa po, approximate 1 week pa po before and after po na maganap ang isang transitioning o yung maganap na isang pagpapalit ng season. May mga 1 week pa po tayo o within 1 week para mag-declare officially si Pag-asa na totally magiging hot dry season na nga po tayo sa Pilipinas. Depende yan within 1 week ngayon after nitong pagpapalit ng ating klima o season ng vernal equinox. So may mga within 1 week pa po tayo approximate na i-declare ni Pag-asa na pagtatapos ng onset ng amihan into hot dry season. Antay-antay nyo na lamang na ipopost yan ni Pag-asa within 1 week mga folks. At paalaala lamang sa mga kababayan natin dyan sa may bandang Eastern at Southern America, kung saan man kayo dyan sa American region, ay may 5 days na lamang po para may maganap na penumbral lunar eclipse po. Pero hindi masyado magandang event ito dahil hindi masyado nako-cover ng umbra ng Earth yung moon. So hindi masyado mamumula ito. Medyo puti pa rin siya, medyo magda-dark lang ng konti dahil yung penumbra ng Earth medyo ko-cover pa rin sa pinaka-moon. So magkakaroon lang ng bahagyang paglabo sa sobrang brightness ng buwan. Yun lang. Bahagya lang mababawasan yung brightness ng moon nito. Pero hindi masyado halata na nagkakaroon ng event of penumbral lunar eclipse. Bahala na po kayo kung may mas mataas kayo na resolution para ma-distinguish po natin yung kaibahan ng normal na brightness ng moon at kapag during penumbral lunar eclipse. Ang alam kong mas excited na magaganap sa kanila ay itong total solar eclipse. Yan, magaganap na po ito April 8, 2024. 20 days na lamang po. So sobrang excited na po mga kababayan natin sa Amerika. At kung i-zoom natin yan, kitang-kita po. At dadaan yan sa pinaka-American zone, Southeastern Canada, Mexico, Eastern Contiguous ng buong United States. Ayun, dadaan, no? Kaya buong totally tapik na ito sa Amerika. Yung magaganap na total solar eclipse. Ay, sana all lang talaga. Minsan lang talaga magaganap na may mga ganitong phenomenon. Ay, wag na po ninyong palagpasin ang pagkakataon na masilayan ito. Lalo na sa mga Pilipino natin na nananirahan sa bahagi ng Mexico, Canada, at Eastern United States. So, yan ang pinaka-excited na aabangan nila. At sa medyo bad news sa Pilipinas, wala tayong inaasahang eclipse na magaganap sa atin ngayong taon. So, at least mga susunod na taon pa po ang posibleng mararanasan natin na may magaganap na eclipse sa Pilipinas. Ito yung mga next year pa, panigurado. So, abang-abangan ng mga next year, September yun, kung hindi ako nagkakamali. So, abang-abang na lamang mga folks. Next year pa tayo magkakaroon ng posibleng another eclipse kapag lumabas na ito dito sa aking monitoring. Sa ngayon, wala pa talaga mga folks. Kaya medyo bad news muna sa Pilipinas. Samantala sa local weather outlook, para ngayong Miyerkules at Huwebes ay magiging partly cloudy po ang ating maghapon dahil nga po sa may umiiral na northeasterly sa extreme Northern Luzon. So may mga chance pa rin tayo ng mga light rain showers dito sa Metro Manila. Antay na lamang natin dahil overcast nga po. Chance ng pag-ulan natin ay nasa 100% po. Pero typically, mga ilang light rain showers muli ito. At dahil overcast, ay maaring hindi pumasok yung forecast na yan sa Metro Manila, kundi maaring sa iba't ibang panig ng bansa. Lalo na sa may silangang bahagi ng Northern Luzon at Southern Luzon area, especially ng Bicol Region at Eastern Visayas. So take note yan mga folks. Bukas ng Huwebes, partly cloudy din daw ang ating maghapon na mababa ang chance na pag-ulan na 7 to 10% ang pag-ulan. As the lowest temperature expected, naglalaro sa 30 to 33 degrees Celsius. So may mga forecast tayo na maaaring magiging mas maalinsangan. At lowest temperature expected ay nasa 25 degrees Celsius. Samantala sa lagay ng ating dam, so far, stationary kay Angat, Ipo at Lamesa Dam.
Pero despite na patuloy na nababawasan ang level ng tubig dito kay Angat Dam, mula sa 201.23 meters, 200.99 meters na lamang. So take note yan sa gumagamit. Kay Ipo Dam ay so far halos walang gaanong nababawasan dito. Nanatiling nasa 99 pero medyo mababa na ito ng 0.55 meters. Kay La Mesa Dam ay halos konti lamang ang nababawasan. So medyo good job po at nakokontrol po yung supply ng tubig natin dyan. Pero pagdating kay Magat Dam, wala kahapon na nasa 172.67 meters. Ngayon ay bahagya itong tumaasa. So, despite na nasa critical level pa rin halos itong si Magat Dam, ay bahagya itong nadagdagan na nasa 172.81 meters po. Sana po tuloy-tuloy yan na tumaas. Dahil despite na tumataas ng bahagya, itong si Magat Dam ay nanatiling nasa below pa rin siya ng critical level o yung pinaka rule curve elevation niya na 181.17 meters pa rin. At halos nasa 172 mahigit meters pa rin ang baba nitong si Magat Dam. Kaya kung ikukumpara natin sa mga nakarang araw, since for 1 month, ay napakalaki po ng ibinawas kaya Magat Dam. Kung titingnan natin sa iba o ikukumpara natin sa ibang mga dams, o lalo na yung active na 4 na dam na ito, base sa aking monthly dam weather levels sa Pilipinas. So sana tumaas pa yan ng konti at naka-warning pa rin yang si Magat Dam. Well, diretso muna tayo sa ating ginagamit na satellite imagery. Makikita po natin yung latest na animation nito na umi-event na daloy ng northeasterly sa may extreme low Luzon. Kaya magiging mas gloomy po at maulap ang ibahagi na yan ng Ilocos Norte. Buong bahagi ng Cordillera Administrative Region, kasama na ang dyan sa may bahagi ng Isabela, dyan sa may bandang Cagayan Valley at Batanes Group of Islands. Dahil may northeasterlies tayo, asahan natin may mga ilang kalat-kalat na mga pag-ulan at may mga posible pa rin mga pagkilat at pagkulog depende sa init na sumasalubong dito sa portion ng easterlies sa may borderline o shear line na ito ng northeastern Luzon na to. Yung bandang shear line na to o frontal system na sasalubong dito sa easterlies na magdudulot naman ng mas mainit na temperatura dito sa may bahagi nga po ng Southern Luzon. Kasama na lang yung bahagi ng Bicol Region, Visayas at Mindanao. Pero siyempre, ang bahagi nga po ng Eastern Luzon, mas magiging gloomy po sa kanila dyan at mas maulap. So take note yan sa mga kababayan natin na medyo mababa ang temperatura ninyo dyan dahil sa umiiral nga po ng northeasterlies at posibleng panandalian lamang po yan at maaaring yan na ang huling bugso niyan para sa tuloy-tuloy na pong magiging hot dry season. So i-enjoy na po ninyo yan mga folks habang umiiral ang posibleng huling bugso na po nito ng northeasterlies. At sa kanluran naman ng Northwest Luzon ay manatili pa rin dry at tuyo pa rin po. Pero asahan pa rin na pagbaba ng bahagya ng temperatura ng mga taga Ilocos Norte at ilang bahagi ng Ilocos Sur. Pero expected pa rin ang tuyo at dry at alinsangan ng iiral sa buong kanluran ng Northern Luzon. Pababa na po yan ng Bulacan, Central Luzon, kasama na ang Metro Manila and the rest ng Calabarzon. Despite na magiging partly cloudy po at mostly cloudy ang iiral sa atin sa maghapon dahil nga po sa umiiral nga po na easterlies pa rin na sumasalubong dito. So expected yan mga folks. And the rest ng Mimaropa ay magiging fair weather at maalinsangan pa rin ang iiral sa inyo dyan. Kabilang na ang bahagi ng Mindoro, magiging partly cloudy lamang at mostly cloudy at all times. Kasama na ang Southern Luzon pero sa bahagi ng Bicol Region, despite na maalinsangan din at humid, asahan din ng mga partly cloudy at may mga isolated localized thunderstorms din at mga isolated light to moderate showers, especially dyan sa bahagi ng Sorsogon at sa kaduluduluhan nga po ng Sorsogon dahil makita natin na may mga moderate na water vapor dyan, at least 15 millimeters. Ang nakikitaan natin na water vapor, pababa na yan ng Eastern Visayas, kabilang na sa may bandang Borongan, Eastern Samar, San Policarpio at Lawang at Gian, Eastern Samar na nakaranas nga po sila since kahapon na mga mahihinang pag-ulan. So generally po, magiging fair weather po, maaraw din at asahan din ang mga ilang isolated rain showers. Okay na rin yan mga folks dahil mainit na po ang ating pakiramdam. Hindi gaya ng mga taga-kanluran pa rin na asahan ang mas mainit at dry na lagay ng panahon. So, kailangan na po ninyo ng tubig dyan. Hopefully, umulan-ulan na po dyan mga folks. Tuloy-tuloy po ang drought at dry spell. At mula sa may bandang Southern Luzon, kasama na po ang bahagi ng isla ng Romblon, Tapias Island,
At dyan sa bahagi ng Masbate ay magiging partly cloudy lang din ang iilan at may mga inaasahang mga isolated light rain showers po. And the rest ng west portion sa Visayas at Central Visayas, magiging partly cloudy pero magiging humid din at dry ang ating magiging panahon. Magkaroon man ng mga kalat-kalat na pag-ulan, typically light rain showers lang din ang mostly naiiral, kasama na ang bahagi ng Mindanao, especially ng Zamboanga Peninsula, Barm, Sorsogon at ilang portions ng Davao Oriental. Pero sa may bandang Davao del Sur, magiging partly cloudy lang din ang iral at kasalukuyang medyo may mga posibleng light rain showers ang nararanasan ngayon sa may bandang Digo City, patawid niya na Makilala at Malang hanggang papasok ng Sultan Somangka, Pagalungan. So ingat po at kailangan din naman natin ngayon ang mga pag-ulan ngayon mga folks dahil way below normal po ang ating mga pag-ulan. So hopefully magkaroon din ng mga at least kalat-kalat na pag-ulan dyan, lalo na nang naapektuhan ng dry spell sa Zamboanga Peninsula at ilang portions ng Sorsogon area. Pero generally, magiging maalinsangan at humid po ang buong bahagi ng yan, kabilang na ang Northern Mindanao. At dito sa may bahagi ng, dyan sa may bandang Campos de la Valley and the rest ng Surigao, mula Surigao del Norte, Agusan del Norte, Agusan del Sur man yan, Surigao del Norte o Surigao del Sur man yan, o sa buong bahagi ng Caraga, ay magiging maaliwalas pero maalinsangan ang ating magiging temperatura dyan. So wag pong masyadong magbibilad sa tinding sikat ng araw, abang-abang na lamang sa medyo papalapit pa rin na surface trap dito sa may bandang silangan ng Mindanao mga folks. Yan ay magdudulot ng mga ilang kalat-kalat na pag-ulan at mga ilang pagkilat at pagkulog just in case, nabanggit ko na nga po yan din kahapon na may mga surface trap na lumalapit nga po sa may Eastern Mindanao Zone. Maganda na rin yan, at least uulan-ulan din tayo at lumamig ang temperatura. Samantala, yung binabantay natin na isang anomaly sa may bandang Marshall Islands, mukhang tumataas yung kanyang anomaly mga folks at naglalaro na po sa 40 to 50% yung anomaly niya. So mayroon tayong at least 24 to 30 hours na posibleng bantayan natin ito kung sakaling itaas ito bilang isang invest. At kung magkaroon man o maging investment ito, just in case, yan ay ipopost ko sa ating Facebook page. Dahil mataas-taas ng kanyang anomaly, pero titingnan natin kung tuloy-tuloy ito dahil sa susunod na 24 hours ay bahagya itong bababa by around 60%. Kapag tumaas ito ng more than 60%. At sa loob ng 24 hours, maaaring bumaba ito from 50 to 20%. Depende na lamang yan mga folks. At kung pagbabasin natin yung kanyang formation probability, sa ngayon ay nasa around 50% po. Nasa 50% na po siya. So 50-50 na maging isang active invest po ito. At kung tisilipin naman natin sa ating mean wind shear, kung favorable siya o unfavorable, well, kung makikita natin medyo unfavorable siya. At makikita natin medyo malayo-layo yung kanyang nagiging position. So kung ganun man, titingnan natin kung kikilos ito pakanluran dahil sa ngayon ay medyo pa northwestward ang nakikitang circulation nito, yung galaw niya. At naglalaro sa mahigit 22 to 30 kilometers per hour yung kanyang circulation at medyo malayo pa ito sa bansa. So babantayin natin ito mga folks. Kung ito ay magiging significant invest, abang-abang na lamang mga folks. Kung sisilipin naman natin yung convergence nito, ay very insignificant pa yung convergence formation nito at mukhang malabo pa na ipinapakita dito na magiging active invest ito sa ngayon. So tingnan-tingnan na lamang natin mga folks dahil lang maging mga computer models ay wala ring ipinapakita na anumang low pressure area o invest sa posibleng bawo within this week dahil nabanggit nga natin within 5 days ay wala tayong aasahan na pamumuo ng sama ng panahon. Well, ganun din sa ating mean sea level pressure kung titingnan natin. Sa ngayon, ang pinakamababa lamang na ipinapakita nito hanggang 1,008 hectopascals. Ayan. Nasa 1,008 pero nanatiling mataas pa rin ito sa 110 to 1,012 hectopascals na nagkakaroon ng medyo shallow circulation. So, medyo insignificant na maging isang active low pressure ito sa ngayon, which is obserbahan natin pa within 24 to 30 hour period at mag-update tayo niyan mga folks. Sa Ulad Lindol naman, so far, walang nadedetect na active o mataas na high frequency earthquakes ang aking seismometer sa Caloocan so far.
Pero sa ating monitoring for earthquakes mula sa data feed ni PBOX, mula kaninang 12 AM ay marami-rami na po mga pagyanig ang naitala. Pero sa ngayon ay wala tayong nakikitaan na magnitude 4.0 pataas na namomonitor dito sa ngayon. At nanatiling kalimitan pa rin naman dyan sa bahagi ng Surigao del Sur ang madalas na naman na mga pagyanig. So take note yan mga folks ha. At kung babalikan natin yung historical nito, kung nakakailang lindol na po tayo hanggang kasalukuyan na nagre-report tayo ngayong araw o ngayong kasalukuyan. Sa buong March ay kung sisilipin natin nakakatotal of nagloloko yung aking mouse. Teka, ulitin natin mga folks ha. Pag dinadrag out ko, nawawala. Ayan, mga total of 756 earthquakes po ang total earthquakes natin ngayon mga folks. So mataas-taas na at marami-rami na rin mga folks. 717 dito, magnitude 2.0 pataas. 36 dito ay magnitude 4.0 pataas. At nananatiling stationary o walang nadadagdagan sa magnitude 5.0 at 6.0 nanatiling nasa dadalawa pa lamang ang magnitude 5.0 at iisa ang magnitude 6.0 pataas. At makikita naman ninyo actual sa mapa kung ilang mga magnitude 5 lamang yan. So, kukunti pa lamang so far. Marami-rami lamang ang mga magnitude 4.0 pataas. So, medyo mataas na o malaki-laki na po ang mga total earthquakes natin. Nasa total of 756 total earthquakes na po sa buong bansa for the month of March. At narito naman ating 3-day 20 weather forecast para sa araw ng Miyerkules, March 20, 2024. Hanggang dito na lang po ating Daily Weather Bulletin at Analysis para sa araw ng Miyerkules, March 20, 2024. Huwag pong kalimutan na mag-like, share, subscribe po sa ating YouTube channel at visit lamang anytime sa ating website na www.pimoweather.com para sa may mga detalye na hindi natin na-report ngayong umaga sa ating mga discussions. Silipin niyo lamang dito dahil real-time naman na makikita sa aking webpage. At lalo na sa real-time updates mula sa aking weather station sa Caloocan at sa mga data feeds mula sa iba't ibang weather agencies. Maraming salamat po mga folks at magandang umaga po o magandang tanghali po sa ating lahat.